Kaya nga. Possible. Tama po ba? Amen. Love makes all things easy. Amen? Kapag ikaw ay may pananampalataya, walang imposible. Amen? At kapag ikaw ay may pag-ibig at tunay na pag-ibig na naaayon sa salita ng Diyos, ang lahat ng bagay ay madali lang. Amen? Kapag ikaw ay may pag-ibig, madali magpatawad. Amen po ba? Kapag ikaw ay may pananampalataya, madaling makaranas ng kapangyarihan ng Diyos. So the kingdom of God cannot function without faith. Kaya kailangan ng Panginoon ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. What is faith? Faith is a positive expectation that influence our life. And 1 Timothy 4:7. Natutuwa po ako sa meron po ako isang unang gusto i-share sa inyo. Natutuwa po ako sa akin na kanina po hindi ako nag-testimony yan. Kung kausap ko siya, wala siyang sukat at kalagyan ng kanyang katala. At sabi niya, sa tagal ng aking pananalangin, ngayon lang. Sabi nga niya sa akin noon, pag daw nangyari yun, pwede na siyang punin ng Diyos. Fulfilled life. Ano po yun? Yung makagraduate yung kapatid ko. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 7, nakakatuwa din pong pakinggan si Pablo na sabi po niya doon, I have finished my course. I have kept the faith. Napakasarap mamatay na na-fulfill mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Napakasarap po damhin na nasusunod mo ang kalooban ng Panginoon. 1 Timothy po yun, 2 Timothy pala, chapter 4 verse 7. O, hindi po ako nagkakamali. Amen? Life is full of mysteries. Good things happen to bad people. Amen? Bad things happen to good people. Kaya may mga bagay sa buhay natin na mahirap paliwanag. That's why we should know that there are things in life we can never answer. Don't be like a Holy Spirit. Parang alam mo na lahat. Para bang all-knowing ka. Knowing all pala. Kasi ang all-knowing lamang ay ang Panginoon. Amen? Naalala ko po yung ating isang kapatid. Ako po'y natutuwa sa kanya sapagkat gusto niyang i-explain ang lahat ng bagay. Parang alam na alam niya ang sagot sa lahat ng tanong sa mundo. Church, tanggapin mo na. There are things in life na you can never answer. Hindi naman mahirap magsabi pag hindi mo alam, I don't know. Di ba? Don't pretend na alam mo lahat. Kasi ang Diyos lang yun. Amen? Acknowledging this truth makes life easier. Kaya kung may mga bagay na hindi mo alam ang sagot, tanggapin mo. Amen? It is beyond human understanding. Pero kung gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon, i-reveal niya ang sagot. Kaya, don't spend your life seeking what is the answer to every question in life. Amen? Enjoy your life. Leave it to God. Number 2. Hindi pa po introduction lang po ito, no? In life, we should know that there are things we cannot explain. May mga bagay sa buhay na mahirap i-explain. Bakit kaya nangyari sa kanya yun? Siguro puno mo siya ng pagkakasala. May mga bagay na hindi natin kayang i-explain. Amen? People are depressed because they want to explain everything. Tawa mo ba? Tingnan mo sarili mo, kaya ka nadidepress eh. Amen? Kasi gusto mo i-explain ang lahat ng bagay.
pwedeng mag-explain ng lahat ng bagay. Amen? Number 3. So don't explain everything. Leave it to God. There are things in life we can never change. Sabi po sa science, 90 things in life are unchangeable and only 10% is changeable. So mag-focus tayo dun sa pwedeng baguhin. Humarap ka sa salamin. Eto, pwedeng magbago. Sino yun? Ikaw. Amen? Hindi mo kayang baguhin ang kapitbahay mo. Kahit ano pang gawin mo, hindi ka Diyos. Para baguhin ang puso niya. Amen? Para baguhin ang desisyon niya. You can counsel, but don't force her. Amen? There are things in life that we cannot change. Only God can change everything. Yung mga pangit, pwede niyang pagandahin. Katulad mo. Amen? Dati, sour face ka. Ngayon, smiling face ka na. Amen? Dati mukha kang 80 years old. Ngayon, katulad ni nanay, 80 years old. Amen? Right? Ito. Laging nakangiti. Amen? There are things in life we cannot control. Only God is in control. Amen? You pray, you fast, nangitim na yung tuhod mo, kapapanalangin sa asawa mo, wala pa. Hindi pa rin nagbabago. Nangapit bahay pa rin. Amen? Yung anak mo, pinalaki mo na may takot sa Diyos, biglaan na lang lumiko. Accept it. There are things we cannot control. There is only one thing you can control. Your decision. Yourself. Amen? Ang decision ng iba, hindi mo pwedeng i-control. Pero ang decision mo, kayang-kaya mo i-control. And remember, only God can control everything. Kaya yung hindi mo kayang i-control, ibigay mo sa Diyos. Amen? Lalo na yung asawa natin papalit-palit ng kapitbahay. Amen? Hindi na nakontento sa isang pugad. Amen? Yung mga kaibigan natin na 10 beses na natin pinatawad, inuulit at inuulit pa rin ang kanyang pagkakamali. Amen? So accept that there are things in life that we cannot control. Amen? Number 5, there are things in life we cannot stop. Like death. Minsan nga, papanganak lang, namatay na. Amen? Subukan mo kayang tumayo sa harapan ng train. At sabi mo, in Jesus' name, tumigil ka. Sa palagay mo kaya, titigil yun? There are only 2 things you can do. Kung kasagasa, o tumakbo. Amen? Amen? There are things in life you cannot stop. May mga bagay na hindi mo pwedeng pigilang mangyari. Kaya kapag ka ang mga bagay, ginawa na natin ang lahat at hindi pa rin mapigilan sa Amen. Magtiwala ka sa Panginoon. Accept the fact that there are things in life you cannot stop. Number 6, there are things in life for which we are not responsible for. Amen. We are not responsible for the action of others. Don't blame yourself. Pero mo kinangsin mo na, ibinigay mo na yung buong mong puso. Because you feel responsible for her. Pero ang desisyon niya pa rin mali. Don't feel guilty about it. Yung asawa mo, nagmakaawa ka na. Iniwan ka pa rin. Don't spend your life full of guilty. Amen? I-donate na daw. Nauna na si nanay dun. May mga bagay na hindi tayo responsible. Tanggapin mo yun. Amen? Magkaroon ka lang ng responsible sa dapat mo na ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen? Kung ang asawa
asawa mo yung kapitbahay, huwag ka na mangapit-bahay kasi responsibility mo yun eh. Pero yung pangangapit-bahay ng asawa mo, amen? Ulit na. Ano? Donate. Donate daw. Donate na! Amen! Number 7, there are things in life we can never exceed. Know your limitation. Inispend mo na ang lahat ng pera mo. Inispend mo na halos buong sweldo pagtawag sa Pilipinas. Ganun pa rin. Aray ko. Amen. Tamaan ako dati mo. Sabi ka. Know your limitations. Dati. Amen? There are things in life we can never exceed. At kapag dumating tayo doon sa point, doon sa dulo ng ating physique, it is time to give it to the Lord. Amen? If you want to tap into the impossible, tap into the limitlessness of God. Amen? Siya lang ang may pwedeng gawin ng mga bagay na imposible sa ating buhay. You must submit your faith to the unlimited God if you want to do the impossible. Amen. Introduction lang po yun. Amen. When your faith is tested, submit to God. Remember that every problems are temporary. Kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, temporary lang yun. Amen? Never apply permanent solution to a temporary problem. Amen. Narinig ko yung isang kapatiran, gusto na raw niyang magpakamatay kasi hindi na niya alam ang gagawin niya. Sabi ko, wag! Huwag mo. Huwag mong tigil. Pigilin. Tuloy mo. Sabi ko, wag! Hindi mo ba alam? Tuloy mo. Ibinigay ng Diyos ang buhay niya sa'yo sa krus ng Kalbaryo, tapos sasayamin mo lang? Mismo. Sabi nga ng ating kapatid kanina, yung root natin dapat malalim sa Panginoon. Amen? Kasi good things happen to bad people. Bad things happen to good people. Amen? We cannot control it. It is a part of life. Anong kinakailangan? Maghanda ka. Nothing is permanent in this life except change. Lahat nagbabago. Ang Diyos lang ang hindi nagbabago. Amen? 45 years ago, kapapanganak ko lang. Ngayon, medyo may edad na ako. Amen? Everything changed. Sabi nga ng isang kapatiran, nung pumunta ako dyan, ganito lang yun. Pero nung bumalik ako 10 years ago, 10 years after, iba na. Everything changed. Accept it. Amen? Don't make decisions out of pressure, but out of purpose. Sabi mo, nagde-decision ka na mabilisan kasi pressure ka na eh. Kaya maraming kumakapit sa patalim. Amen? Nagkakamali. Ang isang pagkakamali, nadadagdagan pa ng isang pagkakamali. Why? Akala niya yun ang solusyon. Amen? So, church, don't make decisions because of pressure, but because of God's purpose. Remember that the most dangerous thing in life is not to lose your husband, nor your money, nor your car, nor your friend, but faith itself. Amen? If you lose faith, life is bad. Kapag nawala ang iyong pananampalataya, wala nang halagang buhay. Sa Bible po, sa Matthew 27 verse 5, meron pong kaso doon, si Judas, natatandaan niyo sa Judas? Yung pinagkano ng Panginoon, kapitbahay ni Satanas yun eh. Amen. Nagbikti eh. Nagbikti si... Kilala niyo siya, di ba?
Judas Diba, and no? Peter Grabe had the talaga same siya, oh. situation. Amen. Pinagkanulo nilang pareho ang Diyos. Di ba naman? Si Peter ganun din. Tinakbo niya ang Diyos. Pareho sila ng sitwasyon. Hindi to kanya kung Diyos. But you can see, Judas make a drastic decision and kill himself. Hang himself. Di ba naman? Remember, kahit ano pang pagkakasala mo, Nagbitin siya sa kaya kang patawarin ng Diyos. Amen. Maging Pedro ka, imbis na magkapakamatay, humingi ng tawad sa Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, you are forgiven. You are forgiven, Pedro. Amen. No man can live beyond his faith. Hindi po tayo makakapamuhay beyond our faith. Yung level ng ating pananampalataya, yun lang yun. Amen? That's why in our verse, it was said that just should live by faith. Because the kingdom of God is functioned because of faith. Amen? Be ready. Your faith will be tested. Mismo. Because that is how it grows. Sabi nga ng ating kapatid, yung root mo. Amen? Nalalaman lamang kung ang iyong root ay matibay, malalim, malago kapag may dumaang unos sa buhay mo. Kaya huwag ka nang magtaka, sabi ng iba, kung kailan naman ako naging Kristiyano, tsaka naman ako daming pagsubok. Naalala ko yung isa nating kapatiran, yung senior ng ating leader. Meron tayong isang kapatiran, wala siya dito, na kapag maganda ang buhay niya, okay siya sa Panginoon. Pero pag hindi na okay ang buhay niya, hindi rin siya okay sa Panginoon. Amen? Nawawala. Bakit? Sabi niya, kapag daw siya ay nagseryoso sa Panginoon, dumadami ang kanyang problema. Totoo ba yun? Parang hindi ano? Parang hindi ano? Patutunayan ko sa inyo. Sabi po sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Sige, buksan natin ang ating Bible. Matthew 7, verse 24 to 27. Matthew 7, verse 24 to 27. Sige, ako na lang po magbabasa para mabilis. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salita at ito'y ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at tumihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Amen? 26. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha, umihip ang mga hangin at inagpas ang bahay na yaon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Amen po ba? So it is true. Good or bad people experience the same thing. Kaya huwag mo sabihin naging Kristiyano ka lang. Sobrang dami mo ng problema. Ang kaibahan lang is nabuksan ang mata mo na may isang Diyos na pwedeng tumulong sa'yo sa panahon ng pagsubok ng buhay mo. Amen? Hindi ka nag-iisa. Amen? So, nasaan ang pananampalataya mo? Kaya ang pamagat ng ating topic ay your faith. Where is your faith? Number 1. Your faith must be in Christ and Christ alone. Faith in Christ. Amen?
Sabi po sa John 6 verse 29, have faith to the one that God sent, no other. Walang ibang ipinadala ang Diyos, kundi si Kristo Jesus. Amen? Tama po ba? Daniel chapter 3 verse 13 to 18. Basahin na lang po natin sa bahay. Ito po yung tatlong tao na kung saan itinapon sila sa fiery furnace. Magkakaibigan, naalala niyo yung kaibigan ni Daniel. Kulungan. Pero anong sabi nila? Iligtas man kami ng Panginoon o hindi, mananampalataya pa rin kami sa Diyos na aming pinaglilingkuran. Amen? Trust not in the promises of God, but trust God who promises. Huwag ka lang magtiwala dun sa mga favor ng Diyos, kundi magtiwala ka dun sa Diyos mo na sinasamba. Sino yun? Si Kristo Jesus. Set your faith to Jesus and nothing will be impossible in your life. Sabi nga ng ating kapatid, nabasa ko yung post niya last Friday, kung hindi ako nagkakamali. Kung ang pananampalataya mo daw, sa Matthew 7 din yata yun, ano? Kung ang pananampalataya mo daw ay kasing liit lamang ng buto ng mustasa, sabihin mo sa bundok, lumipat ka at lilipat ito. Amen? So ano pong ibig sabihin nun? Hindi po mahalaga kung gaano kalaki ang pananampalataya mo. Ang mahalaga, kanino ka nananampalataya? Kay Kristo ba? O kay Kristi? O kay Christopher? Amen? Church, our faith must be in Christ and Christ alone. No one else. Si Kristo ang sandigang di magigiba. Amen? Sabi nga ng ating kapatid sa kanyang devotion, kahit ano pang bagyo ang dumating sa buhay mo, hindi ka magigiba. Amen? Matthew 6, verse 31 to 33. Trust the source and not the resource. Sabi po sa verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung yung mga ibon nga, at yung mga ulak-ulak, dyan o, yan sa tabi-tabi, binubuhay ng Diyos, ikaw pa kaya? Amen, church. Establish your faith in Christ. Ito lamang at ito lamang ang bato na kapag dumaan ka sa kahit anong pagsubok, hindi ka nalilito. Amen. Amen? Tingnan nyo na lang ang buhay ni Job. He is a righteous person, sabi sa Biblia. Amen? Siya ay lingkod ng Diyos na tapat. Lingkod ng Diyos na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Subalit hindi siya exempted sa pagsubok. Amen? Siguro wala pang nakaranas sa atin ang naranasan nito. Dili mo sa isang araw, everything Pass out. alam mo yung parang ka-tsunami. Wash out lahat. May natira naman, asawa niya, kaya lamang, asawa niya puno ng doubt. Amen? But this is the thing, after the storm, the blessing is there. And number 2, your faith is as strong as the test it survives. Faith in the midst of hardship. Amen? Hindi po nangako ang Diyos ng buhay lamang na masagana. Subalit ang pangako ng Diyos, kahit anong pagdaanan mo, kasama mo ko. Itatawid kita. Amen. Dumaan ka man sa ilog, di ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, di ka masusunog. Dahil kasama mo ang Diyos. Amen. Kaya church, your faith must pass the test. Amen. Kaya kung ano man yung dinadaanan mo, panandalihan lang mo. Katulad ni Job, after the test, alam nyo, nung hindi siya sumuko, nakatuon pa rin siya. Ang pananampalataya niya nga sa Panginoon.
7 times na ibinalik ng Diyos ang nawala sa kanya. Yes. Kaya, 7 tao man ang nanloko sa'yo, asawa mo man niloko ka, anak mo man itinakwil ka, magulang mo man, may pangako ang Diyos. 7 times niya ibabalik lahat ng nawala sa'yo. Amen. Kung ang pananampalataya mo ay mananatili sa Kanya habang dumadaan ka sa mga pagsubok. The more your faith is tested, the more your confidence grows. Sabi nga, ang isa daw pong puno, pag dumadaan ang bagyo, lalong tumitibay ang ugat. Amen? Naalala ko nga yung isang post ng ating kapatid, diri mo, laki-laki ng puno. Wala nang ang lupa. Nakatayo pa rin. Nakita niyo ba yun? Amen? A tree that is rooted, o a person that is rooted to God's Word. Amen? Kahit ano pang bagyo. Katulad sa Matthew 7, verse 24 and 27. Hindi ka mabibiba. Amen? Can you follow the light even in the dark? Kaya mo pa rin bang panghawakan ang pangako ng Diyos sa'yo kahit ikaw'y dumadaan sa pagsubok? When you don't know what to do, all you have to do is to trust God. Alam niyo po ang ibig sabihin ng trust? Total rest upon spiritual truth. Amen? Total rest upon spiritual truth. Ang Panginoon nga, kasama niya ang mga disipulo. Sila'y naglalayag. Umihip ang hangin. Umano ng malakas, ang Diyos natutulog. Nabasa niyo ba yun? Amen. Amen. Pero ang mga disipulo, takot na takot. Nakalimutan nila, kasama nila ang Diyos. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo, huwag mong kalimutan, kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Kaya don't ever forget that God is with you. Remember that faith doesn't quit. Amen? Mature people doesn't panic in their faith. Maturity is measured by how you respond to the change of life. Masasabi lang na mature ka. Hindi immature, mature. You are not when everything is okay. It is you when everything is not okay. The real you. Masasalangan mo sa panahon ng problema. Kaya nga po ako laging kalmado eh. Siguro yung mga nakakakilala sa akin, nawapansin nila. Kahit minsan, meron ng mga bagay na kailangan na magpanik. Hindi lang. Spray. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Amen. Katulad yung ating kapatid. Talaga naman. Kaya ako may kodi ko ngayon eh. Amen? Kasi ako'y hindi ako nagkakodi mo kasi I want to discipline myself. Na kung ano lang yung reveal ng Diyos ang aking sasabihin. Subalit ako po'y walang tulog. Amen? At kapag ikaw'y walang tulog, medyo yung iyong imahinasyon, medyo nawawala ka sa iyong sarili. Amen. Pero salamat sa Panginoon dahil sa praise and worship, I am intact, I am energized, I'm alive. Pero yung kagabi, mag-alauna yun. Nagising ako sa isang PM. Saan kayo nakakita? Nang uuwi na ngayon, wala pang ticket. Amen. Kakaiba, amen. Pero we are calm. At sabi ko sa kanya, magpabook ka na. At may gagawin ng Diyos. Amen? Why? Hindi siya ipapahamak ng Panginoon. Kahit ano pang pagkakamali niya, pagkukulang niya, mahal pa rin siya ng Diyos. Amen? May mga tao na nananampalataya, may mga tao na nananalangin, may mga tao na handang sumuporta, may
di ba? Kung tayo nagkakaisa, wala. Amen? Lalo na kapag kasama natin ang Panginoon. Remember that true faith is not afraid of the storms, tests, trials. Because their foundation is the unmovable rock of integrity of the King's word, character, and promises. And it is anchored on the rock of Jesus Christ. True faith is faith that faces the storms and stands still, firm after the storm has passed. Ang isang mature at puno ng pananampalatayang tao ay Kristo Jesus. Pag dumaan ang mga pagsubok sa kanyang buhay, at paglipas nito, parang walang nangyari. Amen? At masasabi mo, ang ganda mo parang sister. Amen? Matapos na po ako, kaya huwag kayong maigit. Sa church, are you in the need of prayers? Sons? Yes? Trials? Where is your faith? Under my feet. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, kami patuloy na mananampalataya. Sapagkat ikaw ang Diyos na aming sinasandigan. Lahat ng aming pagsubok, imposible sa aming mga paningin. Subalit sa iyo, walang imposible, Panginoon. Kamo'y lubusang nananampalataya na may gagawin ka sa bawat isa sa amin. And we are more than expecting, O God, that there will be signs, wonders, and miracles in our life. And you will meet every need, O God, in our life. Thank you, Lord, sa iyong mga salita. Na sa araw na ito, in-revive mo muli ang aming pananampalataya sa iyo. We will continue to believe and trust in you and your word and your promises in our life, O God. And we believe that we will come out victorious in every situation in our life. Every sickness and disease will be healed. Every financial difficulties will be provided by you, O God. Every difficult situation, O God, you will intervene because you are the God that we serve, O God, the great and mighty God. Thank you so much, O God, at muli sa aming mga pagsubok sa aming buhay. Salamat sapagkat ipinaalala mo na kasama ka namin, natatawid, Panginoon, sa bawat pagsubok na ito. At kami lalabas, refine, O God, strengthen in every single trials, test, and chaos. Salamat po, Panginoon. At muli ang aming pananampalataya ay inilalaga at inupuo namin lamang sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong kapangyarihan, sa amin. Papuri at pagsambay